Hello, magandang umaga mga kasinsin. Okay, we are back. Nagkaroon na tayo ng konting problema these few days, kaya hindi tayo nakapag-upload. So, okay, mayroon lang akong i-share sa inyo, pero before that, shout out muna sa lahat ng mga kasinsin natin, lahat ng mga nag-subscribe sa ating YouTube channel, nagsuporta. Maraming salamat sa inyo. Inyong suporta na walang sawang suporta, kung hindi dahil sa suporta ninyo wala tayo dito. At saka maraming salamat din sa nagpa-member sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay, mayroon lang akong i-share sa inyo na very important things na magiging lesson sa inyo, sa atin lahat. At kasi nagkaroon ako talaga ng, this is a big lesson for us. Kasi okay guys, i-share ko lang, na-scam ako. So, minsan kasi, sa sobrang tiwala natin sa kaibigan natin, na parang hindi na tayo, kumbaga pero hindi na tayo nag-isip ng mangyayari, ganon. So, okay guys, hindi yung kaibigan ko ang tinutukoy ko, kundi, ibig sabihin, kumbaga parang nagkaroon lang ng na dahil sa trust mo sa tao, nangyari yung ganito na hindi mo pala alam na scammer, na-hack yung account ng taong yun. So, yun. So, parang ang bilis lang ng pangyayari, ang bilis lang talaga. Tsaka hindi lang yun sa ganong paraan, guys. Kung halimbawa bibili kayo ng something sa, especially sa Facebook, kailangan talaga ninyong ingatan, mag-ingat talaga sa Facebook na yan, na kesyo kahit sabihin mo pang alam mo yung shop na yan, ganon. Kasi pag once na nakiin mo na yung details mo, yung card, like especially yung bank mo, kakaawa. Kung baga sa basta hindi ako makapaliwanag ng maayos, kasi yung alam mo yung trauma na nangyari sa akin, trauma na idinulot perwisyo, kasi syempre magre-report ka, i-report mo dahil ang gusto mo ay ma-stop yung transaction na yon, ganon. Pero like what the bank say is, advice nila is, kumbaga sa pag once na oversee na yung oversee na yung transaction mo, wala nang hagagawa yun, wala ka nang habol doon. Especially kung hindi siya bank to bank, ganon, wala na. Thank you na lang yung mo. So, yun lang ang ko sa inyo, mai-advise ko sa inyo, na kunting ingat lang, kunting ingat. Hindi, pagka bumili kayo ng mga kung anong bibilhin yun, you need to go to the legit shop or sa website talaga nila, ganon. So, minsan nga kahit website, may kaibigan din ako na na hindi ko napapanggitin yung shop, yung branded na shop pa yung niya. Talagang may name na shop talaga yung pinag-orderan niya. Na-scam, din siya. Na-scam din yung niya, na-hack din yung account niya, which is na-freeze din. Ang hirap kasi dito guys sa Singapore, kasi ang Singapore talaga nila, paka-protective, especially when it comes to sa bangko. Pagka nag-report ka, ka kaagad niyan. Kumbaga sa nila, i-freeze nila yung account mo for safety purpose. So, safe din siya, at the same time, like what I said, ulitin ko, na pag oversea transaction, walang magagawa ang bangko dito. Pero pag kayong dito lang in local, mahahabol pa daw nila, pero maibabalik pa nila, kung baga sa pagka na bank to bank, maibabalik, kasi nga, syempre dito lang sa local, they need to contact the person, mga ganon. Pero,
Pag oversea, wala na. So guys, ingat lang tayo, konting ingat lang. At maraming salamat sa lahat na nag-unawa, nag-intindi sa akin na ano, tsaka salamat din doon sa mga ano, mayroon akong konting buzzer na sinasabing hindi daw ako maluloko kung walang manluloko. Hindi nyo lang alam kung gaano ka-traumatize ang mga nangyayari. So anyway, thank you at hopefully na hindi mangyari sa inyo para dito nyo malalaman kasi hindi din natin talaga maiwasan. So yun lang guys, maraming salamat and God bless. Sana mag-ingat kayo palagi and God bless everyone. So yun lang, continue supporting our channel kasi mayroon tayong mga plans in future. Basta I won't say now, basta we will see in future. Maraming salamat, God bless, and salamat sa inyong suporta. Don't forget to subscribe, like, and comment sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Bye!